Kamusta at maligayang pagdating sa aming channel na Digital Oasis. Narito kami upang magdala ng isa pang masaya at kapanapanabik na kwento para sa inyong lahat na ma-enjoy ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share, and na mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang paborito ninyong mga kwento na may magagandang ilustrasyon. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa lawa ng salamin ni Maria Makiling. Ang Bundok Makiling, Isang mahiwagang lugar na pinangangalagaan ni Maria Makiling. Isang kinikilalang figura sa alamat ng Pilipinas. Natuklasan ni Lito ang isang sinaunang libro sa atiko ng kanyang lolo na Nagsasalaysay tungkol kay Maria Makiling at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. binasa ni Lito ang tungkol sa lawa ng salamin, isang mahiwagang katawan ng tubig na nagpapakita ng pinakailalim na sarili ng tao. dahil sa inspirasyon ng alamat, Nagpasya si Lito na hanapin ang lawa ng salamin upang maunawaan ang kanyang tunay na kalikasan. inihanda ni Lito ang kanyang backpack. Kinokolekta ang mga kagamitan at isang ginawang mapa batay sa mga description mula sa libro. Sinimulan ni Lito ang kanyang paglalakbay sa puso ng bundok Makiling. Humahanga sa luntiang tanawin at iba't ibang uri ng buhay ng mga hayop. Nakilala ni Lito ang isang diwata Isang maliit na espiritu ng kagubatan Na sinusubok ang kanyang mga intensyon bago siya pahintulutang magpatuloy. Hinarap ni Lito ang mga natural na balakid tulad ng makapal na hamog at mahirap na daanan. Sinusubok ang kanyang determinasyon at dedikasyon. Inilantad ni Maria Makiling ang kanyang sarili kay Lito, interesado sa kanyang tapang at determinasyon. Pinangunahan ni Maria si Lito sa lawa ng salamin. Ang ibabaw nito ay kalmado at mapanlikha. Tumingin si Lito sa lawa at nakita ang mga imahe na nagpapakita ng kanyang mga nagdaang aksyon at mga potensyal sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Maria ang mga pangitain, tinutulungan si Lito na maunawaan ang mga aral na hawak ng bawat refleksyon. Napagtanto ni Lito na ang pag-unawa sa sarili ay nangangailangan ng pagkilala sa parehong kalakasan at kahinaan. Sa bagong mga pananaw, Sinimulan ni Lito ang kanyang paglalakbay pabalik. Pakiramdam ay nagbago at mas mulat. Ibinahagi ni Lito ang kanyang mga karanasan sa kanyang pamilya. Ipinapahayag ang kanyang bagong natutunang karunungan at pagkamata. Sa interes ng kwento ni Lito, naging mas interesado ang mga taga-nayon sa mga alamat at kasaysayan ng bundok Makiling. dahil sa inspirasyon ng paglalakbay ni Lito, Mas maraming taga-nayon ang nagsimulang mag-explore at magbigay galang sa bundok. Pinapalalim ang koneksyon sa kalikasan. si Aida, isang kaibigan ni Lito, Ay nananatiling mapagduda ngunit interesado sa nagbabagong kapangyarihan ng lawa ng salamin. Nagpasya si Aida na bisitahin ang lawa ng salamin. Na nagbigay ng hint ng isa pang paglalakbay at kwento na magbubukas. binabantayan ni Maria Makiling ang bundok. Nasisiyahan sa mga positibong pagbabago sa mga taga-nayon. At dito nagtatapos ng kwento. Nagmumuni-muni sa walang hanggang karunungan ni Maria Makiling at ang mahiwagang atraksyon ng lawa ng salamin. Yan ang kwento natin sa araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ito. Pakilike ang aming mga kwento at mag-subscribe sa Digital Oasis channel. At tapindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwento na ginawa espesyal para sa inyo. Bisitahin ang aming channel para sa mas marami pang kwento at i-follow kami sa Facebook.